Ano-ano nga ba ang mga bawal dito sa Hong Kong kung ikaw ay isang DH? If you are interested to this topic, please keep on. Next po na pinagbabawal dito yung mga stay out. Okay? Yung stay out na yan, maraming stay out nandito. Ano ba yung stay out? Yun yung mga katulong na hindi nakatira mismo sa bahay ng amo nila. Halimbawa, mayroon silang boarding house sa labas. Bawal na bawal po yan dito sa Hong Kong. Alam ng mga amo na bawal yan dito sa Hong Kong, pero ginagrab pa rin nila ang mga risk. Okay? Kasi po, nung nag-apply ako ng panibagong visa ko sa dito sa amo ko, ako kasi ang nag-apply sa papers ko, akong nag-asikaso lahat ng papers ko. Nung nasa immigration na ako, tinanong ako ng immigration kung may sarili ba akong kwarto. Sinabi ko, oo, at stay in ako sa bahay ng aking amo. Kasi po, once na sinabi mo sa immigration na ikaw ay stay out, hindi kanila bibigyan ng visa. Kasi nga, pinagbabawal yan na mag-stay out ang kanilang mga helper. Pero marami po yan talaga dito. So, ang hirap lang na once ma-raid po ang lugar ninyo kung saan kayo nag-stay. So, careful na lang po sa mga lahat ng nasa stay out or nag-live out sa bahay ng mga amo. Okay? And, yung rin, bawal din yung yung nagre-reference ka, naghahagarantor ka, at nagko-maker ka. Okay? Bawal po din yan dito sa Hong Kong. Bakit bawal? Kasi i-insert na natin yung pinakabawal dito sa Hong Kong, yung number 1 na bawal po, pinagbabawal ng mga amo, yung uutang ka sa bangko. Okay? Diyan papasok yung co-borrower, reference, at saka garantor. Okay? Bakit nga ba bawal ang umutang sa bangko? Kasi marami pong Pilipina dito na umuutang sa bangko. Ang dami-daming bangko dito, guys, ha. Ito po ay para sa mga talaga, tandaan nyo talaga to, importante talaga to para sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong at saka yung mga bago na dito sa Hong Kong. Wag na wag kayong umutang sa bangko at wag na wag kayong papayag na gawin kayong reference, co-borrower, or garantor ng inyong mga kaibigan or kung sino pa man yan. Kasi ang dami na yung cases dito sa Hong Kong. Once na umutang siya at hindi nagbayad, ikaw ang mananagot sa utang niya. Which I experience also that. Okay? Halimbawa, umutang ka sa bangko, hindi ka nagbayad. Pag umutang ka kasi sa bangko dito, ibibigay mo lahat ang information mo. Bibigay mo yung kontrata mo, yung visa mo, address ng bahay mo. Kung wala kayong landline, number mismo ni amo sa cellphone ang ibibigay mo. Now, kung hindi ka nagbabayad, tatawag ng tatawag ang bangko sa bahay nyo, magpapadala pa yan ng sulat for warning na ikaw ay hindi ka nagbabayad sa bangko. At alam nyo bang hindi titigil ang bangko na tatawagan ang amo mo hanggat hindi mo binabayaran ang utang mo. Yan ang cause po bakit na-terminate kadalasan ang mga helper dito sa Hong Kong gawa sa utang na yan. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong umutang sa bangko, huwag kayong mag-reference, huwag kayong mag-garantor, at huwag kayong mag-co-borrower.
Okay? Sa sinabi ko po, pwede kayong umutang pero yung sarili mo na lang gamitin. Kasi halimbawa, ipapagamit mo ang pangalan mo sa iba, ay mahirap yan, day. Okay? Kasi sabi ko na noon sa aking last video, may utang na magandang mapuntahan. Kasi marami din dito ang umuutang na may mga negosyo na, may bahay na sa kanila, may mga lupa, may mga sasakyan. Kasi ginamit ng tama ang utang. At yung utang nila ay responsable silang nagbayad. Which is lang, hindi talaga yan alam ng amo. Okay? Mahigpit yan ang pinagbabawal ng amo na hindi pwedeng umutang ang isang katulong kasi mahirap nga na baka hindi ka magbayad, guguluhin ang bahay ng amo mo ng bangko. Whether you like it or not, guguluhin talaga nila ang bahay ng amo mo. Which is ina-avoid din ng mga amo yung lalagyan ng parang pintura, yung kulay pink, kulay orange daw yan, yung parang pinturahan daw yung pinto sa bahay ng amo mo, para bang bad influence na ganun. Ewan ko lang, para yun daw ang sinabi kaya yun ang ina-avoid ng mga amo. At saka hindi daw yan pwede, pag once daw nalagyan yun ang bahay sa labas ng pinto, hindi daw po yun pwede tanggalin. So parang yun ang ina-avoid ng amo, kaya pinagbabawal talaga dito na umutang sa bangko ang isang katulong. Pero maraming umuutang dito sa bangko pero mga naman sila nagbayad sa bangko. Yung mga utang nila binabayaran naman. Okay po. Yun po lang ang mga basic po na mga bawal dito sa Hong Kong na dapat mo talagang tandaan. Alamin kung ano man ang mga dapat at bawal na hindi mo pwedeng gawin kung ikaw ay isang DH dito sa Hong Kong. Okay? So, sa next topic natin guys, ihahanda ko yung mga sarili, yung paano ba ang paghahanda, adjustment ang gagawin mo kung ikaw ay gusto mong mag-apply ng DH dito sa Hong Kong. So this channel guys, magfo-focus ako sa usapang OFW, lalo na mga DH dito sa Hong Kong. Gusto kong i-share sa inyong lahat kung ano man yung mga experiences ko dito sa Hong Kong. Kasi alam ko na maraming gustong pumunta dito sa Hong Kong, and Hong Kong is the best country po na pupuntahan nyo as DH. Kasi guys, napaka-fair po ng batas dito sa Hong Kong. Kahit pulis, hindi nila mababayaran yan. Kahit pa mga Hong Kongers ang mga residente or mga nationality dito, takot na takot sa pulis. Kaya gustong kong i-share sa inyo para malaman nyo kung ano man yung mga dapat nyong gawin at hindi dapat nyong gawin dito sa Hong Kong. Okay guys, parang napahaba na ang ating video. So thank you for watching and listening to me. If helpful ang video na to, you can share this again to your friends and to your family na mga nagbabalak mong pumunta dito sa Hong Kong. At least man lang aware sila kung ano man ang mga gagawin nila at hindi gagawin dito sa Hong Kong. So thank you for watching guys, and shout out to everyone. Okay, hindi ko na kayo isa-isahin. Shout out to my 10,000 subscribers and counting. So good night everyone!